Ito, i-unbox natin yung padala ni Mayora, guys. Ayan, food pack o pang... Welcome back sa aking YouTube channel. Para sa mga first time lang po na manood, just click mo na yung Jeremy's TV Manila. Anyway guys, wala na pong bayad o libre lang. Tulong mo na lang din sa kapwa mo. Alright, thank you very much po. So topic natin yan po today sa video. Pero bago yan, shout out muna pala sa mga Iskonians Forever. Ang dalangin ko ay nasa mabuti po kayong kalagayan. Kaya saludo po ako sa mga Iskonians Forever. Alright guys, ang ating video ngayon, ito, i-unbox natin yung padala ni Mayora, guys. Ayan, food pack o pang Christmas gift to. So, i-unbox natin kung ano nga ba laman. At kung ano nga ba yung pinagkaiba nito kay Yorme, di ba? So, pero bago yan guys, tingnan muna natin yung packaging nito. So, ayan, sa masayang Pasko sa Maynila. Yan, yun ang nakalagay dyan. Tapos, mapansin natin guys. Wait lang, nalaglag yung mic. Sure. Lagyan lang natin guys ha. Sorry naman. Yan. So, kung mapansin natin guys, ito, meron siyang, ito, 2025, di ba? May pangalan to eh. Saan na ba yung pangalan? Yun guys. So yun no. Meron siyang Yule. Honey Yule. Yan. Kikita nyo? Yan. Isang pinakaiba niyan. Yun. Pinangalan nga sa kanila guys. Dahil nung panahon ni Yorme, walang kanyang nakapangalan. Kundi City Hall lang. Dahil unang-una nga, di ba? Kaya ko to kinuha. Galing naman sa pera natin yan, ng tax, di ba? Hindi naman ito kay Mayora, di ba? Although lahat naman sila ganun ang ginagawa. Pero, syempre, bakit nagkaroon ng ganito? Kasi taon-taon yan, guys, binibigay, di ba? Dahil yan, ang may utak niyan, itong si Yorme. Sa mga nagdaang mayor, guys, walang ganito dito sa Maynila. Kung hindi lang dumating si Yorme, ay talagang doon lang nag-umpisa ito. So, yan box muna natin guys. Titingnan natin kung ano nga ba yung laman nito. Di ba? Tingnan natin guys ha. Diyan lang kayo. Relax lang. Tanggalin muna natin to. Yan. Yan. Ano yan guys? Yan. Isa-isa natin titignan kung may nagbago ba o wala. So, ito na yan. May calendar pa pala. Yan, oh. Honey Yule. Talagang pinangalan. Tapos, may kalendaryo para siyempre, pag dinikit mo to, maalala mo si Honey Yule. Diba? Para iboto siguro. Yan, oh. Oh, Honey Yule, sa taon mo siyang maalala, pero hanggang May na lang siya, guys. Mananalo na si Yorme pagkatapos yan. Ayun, no? Oh, Honey Yule. So, yun guys. Talagang nakapangalan na sa kanila. So, tingnan natin kung ano yung nasa loob. Diba? Tingnan natin yung nasa loob. Hop. Ano kaya nandito? Tingnan natin. Yung tax natin. Ito yun. Guys, di ba? So, una yung ano ba to? Bigas. So, yun guys. Nagbigay sila ng bigas. Naalala ko kay Yorme guys. May black rice, brown rice. Di ba? Sa mga mayroon dito. Oh. So, okay naman siya. 5 kilo. Guys. 5 kilos to. Sa tingin natin. Lagi naman ganyan guys. Di ba? Tapos, merong fruit cocktail, guys. Fruit cocktail, yan. Lagyan lang natin dito. Ano pa? Oh, Angel
Kremsada. Kremdensada. Yan. Angel. Tapos, ano to? Ligo. Corn beef. Ligo corn beef. Ligo corn beef. Ligo corn beef. So, 5 ligo guys. 5 ligo corn beef. Tapos isang cheese. Okay. Okay daw to. Okay. Yan. Lagyan natin dito yung mga laga natin. At isang spaghetti sauce. Spaghetti sauce. Amigo. So, galing din kay Yorneto, di ba? Amigo, yan ang sponsor niya. Diyan siya kumukuha talaga. So, ganun din. Spaghetti. So, not bad. Okay naman na, guys. Wala akong problema, di ba? Kasi nga, galing naman to sa tax natin. So, ang pinaka-importante dito, alam naman natin lahat, ang utak nito. Sino ba ang utak nito? Hindi ba ulitin natin? Si Yorme. Kung hindi si kay Yorme, wala to guys. Wala to. So, ito sinasabi natin na blueprint ni Yorme guys, di ba? Kung tinuloy lang sana nitong si Hani Lacuna, ito tinuloy, okay, ito wala tayong problema dyan. Parang gano'n kasi gusto ni parang ayu-ayuda lang, parang makikita ng taong bayan na nakikinabang ka sa kanya, binibigay niya yan. Pero totoo niyan, pera din po ng taong bayan yan. Yung kanilang pinamimigay, di ba? Kung sinundan sana lahat ng ginawa ni Yorme, di ba? Una, ano yan, yung kalinisan. Sana kung minaintain niya yan, guys. Hindi niya sana pinabayaan yung buong Maynila na nagkadugyot ulit. Di ba? Yun ang una. Pangalawa, yung peace and order. Kung sana hindi rin niya pinabayaan. Diba? Ngayon, pinakamataas na crime rate tayo sa Maynila, sa Southeast Asia mismo. Na-vlog na natin yan, di ba? So, pangalawa yan. Sana yung mga pabahay ni Yorme, tinuloy niya rin. Di ba? Kaso, ginawa niyang pangit ang image dahil nahihirapan daw siyang maningil. Imagine nyo, maniningil na lang, guys. Nahihirapan pa siya, samantalang mas mahirap ang magpatayo. Paghahanap pa lang ng budget, di ba? Hindi naman ganun kadali. At ginawa pang dahilan, di ba, para siraan si Yorme. Kasi laki ng utang eh. Hirap ako magbayad ng utang, di ba? Sabi ni Yorme, malas kayo dyan. Ako yung magbabayad niyan. Di ba? Yung condominium, wala na siyang pinagawang condominium. Hindi rin niya tinuloy ang pabahay ni Yorme. Ganun din ang sinasabi rin niya, di ba? At yung hospital ng Maynila, bagong hospital ng Maynila, at hindi pa binuksan yung isang hospital sa Baseco. At yung hospital nga ng Maynila, bagong hospital ng Maynila na pinagawa niya, walang gamot daw. Di ba? Ang dami niyang hindi na-maintain na dapat sana si Yorme guys, hindi sana nagbago ang isip. Hindi na sana siya tumakbo dahil wala na talaga sa isip niya yung tatakbo. At yung mismong sa kanyang profession, di ba, sa health department, na kung saan inulan ng batikos. Diba? Yung online registration, pinahirapan yung mga seniors, diba? Yung health permit, at marami pa mga reklamo ng taong bayan na kung saan nakita ni Yorme. Kaya nga sumigaw ang taong bayan na bumalik ka na, Yorme. Kasi nga guys, diba? Kasi nga ay pinabayaan niya. Kaya si Yorme hindi na nagdalawang isip, mahirap man, diba? Nakalabanin sila dahil nga kasama niya sa matagal na panahon. Pero kasi, mas matimbang nga kay Boss Y yung taong bayan o yung kapakanan ng taong bayan kesa sa kanilang partido, kesa sa kanilang maging samahan for 20 years o ilang taon man yan, di ba? Na kung saan ay kailangan niyang tumanaw na utang na loob sa mga taong nagtiwala sa kanya. Tayo yun, guys. Tayo yung mga bumoto sa kanya. Kaya tuloy-tuloy lang tayo, guys. Salamat! Yorme sa yung utak at nagkaroon ng ganito at namana ni Mayor Hani Lacuna na kung saan ay binabatikos ka ay ang ganda naman ng pinamana mo sa kanya na ito lang natin na ituloy niya guys, di wala na akong alam kundi sana yung malalaking project. Kaya ngayon guys, kailangan na natin talaga silang palitan, ibalik na si Yorme at mas marami pang mga magagandang gagawin itong si Boss Y. Alright guys, so hanggang dito na lamang po. Like, share, and subscribe. Huwag kalimutang mag-comment, diba?
Ang may utak nito, si Yorme. Di ba? Siya yung may utak niyan. Bagamat binibigay nga ni Mayor Hani Lacuna, pero naman ng taong bayan yan, guys. Kasi napaka-importante. Kung wala yung nag-iisip, nag-i-implement, kahit may pera, guys, walang kwenta po ang budget. Pwedeng ibulsa o kung saan na lang ilagay yan. Kaya napaka-importante yung nag-iisip, kagaya ni Yorme, na para sa tao talaga ay, siyempre, sa mga ibang tao siguro, guys, mga simpleng bagay na to kaya mo na mabilin ng yung may mga kaya sa buhay, di ba? Kahit araw-araw mong bilhin yan, pwede. Sa mga wala po, napaka-importante po. Lalo na yung bigas, di ba? Medyo mahal pa naman ang bigas ngayon. So, maganda yung naisip ni Yorme. Alright, guys, mag-comment down below lang po kayo pang suporta kay Yorme at sa ating channel. Alright, guys, maraming salamat po. Pagpalain tayo ng poong may kapal. Manila, God bless.